the role of Lola Nita, who is Buboy's Lola, Nova Villa. I like the way this is said. It says, showbiz luminary and multi-awarded director. Brought life to the character Nano, the sage of Elementario. By the way, that Nano, our character is here. There, Nano, say hi. Yeah, okay. Actually, the voice behind Nano is presented here right now, Peke Galiaga. Next in our voice cast, ABS-CBN child star, former mainstay Boy Bulilit, appeared in various ABS-CBN TV shows, including the hit telenovela Hiram. She plays the teenage manananggal Ana ng girl, Katrina Hopiale Gaspi. Also here with us today is 2006 MMFF Best Child Actor, recently seen in the series Lobo. Can be regularly watched in the comedy show Boy Bulilit, voiced Dio's lead character, Buboy! Nash Aguas. Yeah. You know what? I think since you're all here, can we ask you first to do a line from each of your characters? Huh? Can we do that? Mr. Pocholo, we'll start from you. Sir, can you give us a line from the movie, please? Make sure it's you. Alright. Hanapin ninyo at wag na wag ninyong tatantanan! Yun po yan, sa trailer. Okay, tika na ba? Dahil... Kailangan pakulutin ko pa yung boses ko. Ay, Boboy. Asan ba lolo mo, ha? Ikaw bata, alis ka na kasi. Baka mamaya po ang mangyari sa'yo, ha? Ano ka, mahal naman ko talaga itong apo kong ere. Correct, no? Direct Peke? Basta't malinis ang iyong hangarin at may tiwala ka sa iyong sarili, hindi ka mag-iisa anuman ang iyong gagawin. Okay. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo kakainin, no? Vegetarian kaya ako, no? And Nash? Diyan ka lang. Huwag kang nalapit. Huwag mo kong kakainin. Huwag mo kong kakainin! Galing, no? Diyan pa lang yan. Hindi pa ma-acting sa studio yung mga yan. Okay, now, my program says it is now time for the open forum. So, press and media, if you have any questions for our cast and our writers, the mic can now be yours. Hi, Tita Nova. I'm Aster. Hi, Aster. Anyway, I'd like to ask everyone, lahat ng nagbigay, nagpahiram ng inyong mga boses, is this your first time na boses nyo lang ang ginamit? Siyempre, walang visual sa inyo. Anong pakiramdam? Okay, Aster, kaya rin ako excited nung gawin ko itong movie na ito. It's because sabi ko, wow, naiiba. Parang sila Angelina Jolie, yung mga pelikulang cartoon, di ba? Yung animation sa abroad. Mga boses lang ng mga Hollywood stars. Wow, pati sa atin meron na. Ako, tuwa-tuwa naman ako at ako'y napasama. So, hindi po naging mahirap for me na tanggapin ang movie na ito. Akala ko ano una, TV. Sabi ko, wow, meron na tayong Pilipino na cartoon, gano'n, sa TV. Yung pala, movie. Ngayon ko, parang lately ko na lang nalaman ng movie. So, I'm very happy. Ano po, yung first time ko po ito, kaya po masaya po ako. At saka po, kasi po, kaya ko gusto ng movie po ito. Kasi po, dati po napapanood ko lang yung mga Naruto. So, inisip ko po na, sino kaya
Kaya ngayon po, gusto kong maranasan kung paano nila ginagawa sa movie po. Yun po. Ayan. Ano din po, first time ko rin po mag-dub sa isang digital cartoon movie. At siyempre, tinanggap ko na siya dahil sabi nila history in the making daw dahil first digital daw siya. So, why not? So, ako naman yung character na Ana, Kikay. So, kaya ni Kerry naman. Kaya, in-accept ko na itong offer na to. Ang sinabi ni Nova, I agree with her 1,000,000%. Talagang excited ako talaga. Pero unlike Nova and the two dito, nahihirapan ko talaga. Kasi hindi ko sanay. So it was really hard and thank God I had good directors. Actually, this is not my first time. I've been with voice talent for almost 13 years. I'm with ABS-CBN. I'm with Hero TV. I'm also a voice director, and I have done thousands of voiceover work for commercials. So, medyo sanay na rin po ako sa pag-voice. Pero nag-enjoy po ako dahil this is my first full-length animation na binoses. Ayun, salamat po. Nash tsaka Katrina, first time nyo to, di ba? Nahirapan ba kayo? Tapos ilang take yung inaabot nyo pag nagda-dub kayo? Tapos kay Direk Peke, paano po yung mga bata katrabaho? Masaya siya kasi parang movie rin siya. Kasi kinukunan kami, para kunan yung facial expressions. Tsaka pa lang po ito drawing. So, iba talaga yung proseso. Tapos parang movie rin po. Ilang takes ba tayo? Para pong normal lang po kasi po, yung character po ni Buboy, yun rin po yung character ko, yung makulit na matatatungotin sa mga manananggal, ganun. Alam, pero konti lang naman po. Ako madaling text. Pero what was your original question as far as... we did not work together, sayang. Pero we were together when we were shooting ang promo. And I was so impressed with the two of them. I really want to work with them actually. Both as a director and as an actor. I'm really seriously impressed. Siguro, ano ko lang. Yung question kasi, hindi naman ito shooting na nagkaka-eksena kami. Dubbing lahat ito. So, may kanya-kanya kaming araw ng dubbing. Ayan. I just want to correct po. Dubbing po kasi is more on an animation na original from Japanese to Filipino. But this is more on pre-recording. It's more on voice recording. Kasi bago i-animate, kailangan po, prosesan muna para yung animator. Doon nila susundan sa pagbuka ng bibig yung boses. So, para po hindi kayo malito kung ano yung dubbing tsaka recording. Yung dubbing po, yung napapanood natin ng anime na dinadub sa Tagalog. Tapos, yung pong voice acting or pre-voice recording, yung po yung bago i-drawing, saka po, kayo po prosesan muna bago i-drawing. Okay. Can I ask this? Kasi when you're acting, I do stage work. When you're acting, dala na rin dyan yung mata mo, tsaka yung hands mo, tsaka yung attitude mo. So if you say, umalis ka dito, pwede mo, umalis ka dito! Gamitin mo yung mga kamay mo, etc. Pero when you're voice acting, ang mata mo, ang daliri mo, ang attitude mo, lahat nasa boses mo. So, it's really very demanding. The voice has to do everything. And so, I'm really impressed by what we do. Can I just add? Because I have the honor of supervising some of the dubbing sessions of Direk Peke and the two kids. It's not a matter of how many takes, but rather, it was a matter of several versions. As explained earlier po,
nauna kasi yung voice recording kaysa dun sa mismong pag-animate, sa mismong pagdodrawing. So minsan, a matter of intonation, naiiba yung nuance nung sinasabi nung character. Kaya ngayon kami, we had the option na, ayun nga, no, pwede pala ganun ang tono. So pag dinrawing, mag-iiba rin ng, mag-iibang expression nung character na i-drawing. So we had that much material on our hands actually. So it was not much as sabi ni Direk Peke, nahirapan siya simply because actually fault namin mga writers kasi ang hahaba ng lines ni Mang Nano because he's supposed to be the wisest sage in Elementalia. So syempre mga words of wisdom, di ba? But just the same, a matter of delivery, yung nuance nung sinasabi, di ba? Nag-iiba, nagkakaroon. So kami naman, mas mahabang oras ang ginugol namin sa pag-i-edit ng recorded voices rather than yung mismong session ng voice recording. Kasi we had several options of how to go about telling the story and progressing the character, yung progression ng characterization ng bawat character sa pelikula. And to add to that lang, we had a lot of ad-libs from our stars then, especially yung tatlong mga manananggal na makukulit, yung kulitan nila. So maraming ad-libs sila na some of them were retained in the movie and siguro some of them will be in the outtakes sa DVD version. So abangan po natin yan. Thank you. More question? Excuse me. Yes, good afternoon. Ang tanong ko sa mga boys, yun nga, yung mga nag-boses. Paano kayo nakarelate dun sa character nyo? Meron bang ugali nyo sa totoong buhay na nakuha ng character nyo? Ano yun? Yung character ko dito is supposed to be parang 75 years old woman na mataba, na medyo poor, pero masayahin siya, mahal na mahal niya yung apo niya, ganon, asawa niya, lolo din, matanda rin yung asawa niya. So, binagay ko yung boses. Ninamnam kong mabuti yung edad na 75 na isang mataba at ano yung talagang role niya doon. And then, nung maramdaman ko na nandun na nakapasok na sa akin yung ganung character, ilalabas mo naman ngayon sa boses. Ipoportray mo ngayon sa pamamagitan ng boses. Merong pagkakahawig kay Tita Nova yung character because may pagkakomedyante yung matandang yon. So yung humor nandun, pero boses matanda. Ayan, si Ano po kasi, Kikay, girl na girl, kaya ako rin po siya. Diba? Tapos, ang kulang lang sa akin, wala lang akong pakpak, pero ako rin yun. Tsaka medyo chinita rin si Ana, kaya pwedeng-pwede. Yun, pag girl na siya, medyo sosyalin siya, vegetarian, pero hindi ako vegetarian na. Okay. Pero kumakain ako ng meat, hindi ako vegetarian. Vegetarian. Yung ginawa ko, ginamit ko ng tatlong text. Yung isa is si Yoda ng Star Wars. Number 2 was Pilosopong Tasyo ng Noli. And number 3 was si Jun Urbano ng Magic Temple. So talagang yun ang inambisyon ko. Yung character ng mga puti-buboy, ano po siya eh? Parang po, yung matatakot po, tsaka yung wala po siyang believe sa sarili niya, yung palagi po siyang nabubuli. Tapos po, yung ano po, nung binubuli po siya palagi. So, yung ano naman po, yung parehas sa akin. Ano po, kasi po si Bowie makulit, ako po makulit. Matatakotin din po ako.
Tapos medyo pero yung belief po sa sarili, yun lang po yung hindi po match sa akin. Pero halos lahat po, halos hindi na nga po yung boses ko po, hindi ko na iniba dahil po yung boses ko po, yung natural ko po, yun lang po yung ginamit ko po dun kay Buboy dahil po pares po kami ng mga gusto, ganun. Yan. Ako naman po, siguro ako lang po hindi nyo kilala dito. Kasi po behind the scene lagi po yung boses ko. Pero very familiar po yung mga voice na naririnig nyo siguro pag may mga commercials kayo narinig. Anyway, I did... Baka wala po kasi bawal po ba siya? Pag-sponsor, okay lang. Yung ano po, binoses ko dito si Toti, isang makulit na aswang. Isa siyang manananggal na magulo. So, ang fake po dito, actually, supposed to be dapat si Mike Enriquez po ang gagawa niyan. Hindi po yata pumayag yung kabilang station. Pero, ginawa ko lang siyang fake. Pero hindi talaga siya kaboses na kaboses. So, yung delivery niya, yung, "Hindi namin kayo tatantanan." So, nakatuwa. Ang mahirap po kasi sa voice acting, yung how you will sustain the character. Because it's not you behind the mic. Always remember, once you're behind the mic, hindi na po kayo yun. So, nag-iiba na yung pagkatao mo. Lalo na yung ako po yung kontrabida din, si Halan. Ngayon, ang question, ano ba si Halan? Isang puno. Paano mo ngayon bubosesa ng puno? At kontrabida siya. So, nag-isip po ako ng karakter na galing sa lupa yung boses. Yung tawa pa lang po na nakakatakot na sample lang po kayo. Gusto niya? Yan po. So, ang tayo! Parang ganun po. So, I can't imagine doing a voice of a puno. Pero yun po, naging okay naman po siya. Then, yung kulit po ni Poco, ang hirap na hirap akong saluhin. Kasi Poco, puro adlib. Nauna po siya mag-recording sa akin eh. Diyos ko, sabi ko, talagang wala po siyang preno. Naku, Diyos ko. Coding ka ba? Ganun. So, kailangan ko po saluhin bawat line na sinasabi niya. So kung hindi po kayo talaga sanay sa voice acting, magkaiba po talaga ang mundo ng artista sa aming mga voice talent. Kaya minsan po, mahirap po talaga maging voice talent. Dahil everything is just an imagination. Pure imagination. So, pag dumanan si Pokwang wala sa script, patay. Anong sasabihin ko? Kailangan po dire-diretso. Salo ng mga lines. Yung, "Ano ba ginagawa mo dyan? Dito kayo, kaliwag. Talagang ako po nakikinig na lang dun sa boses niya at kailangan sumalo ko sa bawat line niya. So, and it's fun working with someone na hindi mo rin kasama. Kasi boses lang, susundan mo yun. Kasi maganda po siguro kung magkabatuhan kami. Pero ang nangyari po, individual po kami nagre-recording. Ang mahirap po kasi pag nagsabay, marami pong mga takes. Tsaka yung nag-o-overlap, mahirap pong i-edit kasi yun. Kasi nag-o-overlap po yung voice. Pag nag-overlap na po yung voice, isa lang ang recording, mahirap na pong tanggalin yung isa. Ganun po. Okay, thank you. Kung siya po si Halan, yung leader ng mga kontrabida, nag-voice din po ako yung isa akong sumbongero ng ni Halan. Ako nagsumbong sa kanya na nasa Elementalia si Dayo. So, napilit ko yung producer na mag-voice talent din ako. Salamat. Kung sa eksena na, abangan niyo po yun. Sa eksena na, pero markado. Markado. Joke. Yeah, thanks. Hindi, makulit po talaga. Abangan niyo yung kulitan ni Pocholo and ni Pokwang. Sila yung madalas magkulitan sa movie. So, sobrang highlight ng comedy yun. So, makulit talaga sila. Thank you. I'd like to ask sila Nash and Katrina, ano yung nagbago sa pananaw niyo sa anime na ngayon na nakagawa niyo yung or cartoon? Nag-iba ba yung tingin niyo? Na-appreciate niyo ba lalo yung mga cartoon? Parang sobrang ang hirap po pala gawin ng isang animation. Parang kala ko ang dali-dali lang, drawing lang. Yung pala talagang pinapunta siya sa isang mahabang proseso bago magkaroon ng magandang animation. Tapos, ikaw, Nash. Ganun din po, kasi po nung pumunta po kami din sa mga nagdo-drawing, ano po, yung isa pong palang galaw na ganyan, yung isang ganyan lang, ang dami po palang drawings pag ginawin niyo yung isang buboy na nakaganyan, ito-drawing niyo ulit, pero konti lang yung differential na nakaganyan.
So, kung yung buong movie na idodrawing mo, siguro ang hirap-hirap. Kung mahirap na po yung movie, paano po pa kaya yung, yung mga sa TV na cartoons na ang haba? Minsan yung continuation, minsan, ay, walang banggil si Ana, kailangan ulitin ulit yung mga gano'n, tapos dapat smooth yung movement, kaya sobrang hirap talaga gumawa na animation. Ngayon ko lang po na-realize na gano'n po talagang kahirap ang gumawa na isang animated film. The direct Vegas naman po. What made you accept this project? And does this mean that you'll be having more phase 3 projects in the future? Hindi ko alam, pero why did I accept it? Because it was a wonderful offer. What a wonderful thing. Pero yun nga yung parang, you want me to voice it? Okay, sure, wow, exciting, something new. Pag nandun ka na, oh God, anong gagawin ko? You know, I mean, you have to be serious. All of a sudden, these people know what they're doing, professional sila. Sa akin, parang, parang I have some adventure to do, but all of a sudden, nandyan ka, and then all of a sudden, wow, I mean, I just heard history, my God, these are mga genius ito. And will I have mainstream projects? I don't know. I have no idea. At this point, we want to really reiterate one thing lang. No? The film